Hello traders, and sa video na to ay mag-trade tayo dito sa Potex at nakapag-enter na ako ng down trade. So hinintay ko na yung ating dalawang moving average ay mag-crossover. At yung tinatawag natin na dead cross where yung faster moving average magko-cross below sa slower moving average. Tapos tinignan natin yung RSI. Yung RSI is below 50 level pero above 30 level. So ibig sabihin there is some healthy bearish momentum at least for the short term. So ito ay ang moving average crossover strategy and ang time frame na ginagamit natin is 1 minute. Ang ating expiration time for this trading session is 2 minutes. At sa mga gusto pa lang sumubok dito sa Potex, pwede kayong mag-open muna ng demo account para makapag-practice kayo, and once na confident na kayo sa strategy nyo and nakarapita kayo ng magandang results, then you can use the promo code ChartEnjoyer in your deposit para makakuha ka ng 50% bonus. So dito may kita natin parehas din dun sa nangyari doon sa ating last trade kung saan yung ating faster moving average, yung blue, ay nag-cross sa baba ng ating slower moving average, yung yellow. Ang ginamit pala natin dito ay exponential moving average at ang period ng ating faster moving average ay 9 at yung ating slower moving average naman ay 21. Yung RSI natin, default settings lang. Ibig sabihin, pag add natin ng indicator na RSI, kung ano yung settings, yun lang yung ginamit natin. So, I think kahit sa TradingView at ibang mga platform, yung RSI, ganito talaga yung kanyang default setting. Yung period ay 14 at yung kanyang overbought level ay 70. Yung oversold level naman niya ay 30. At magandang gamitin itong RSI para makita natin, makakatulong to para makita natin yung momentum sa market. Kapag nakita natin na yung RSI ay mataas sa 50% level, then pwede nating masabi na mayroong bullish momentum or malakas yung momentum pataas. Kapag yung RSI naman ay nasa baba ng 50% level, pwede nating masabi na yung momentum ay pababa. Okay? So kapag 70% naman, ibig sabihin yung ating price is nasa overbought level. And kadalasan ginagamit yan ng mga traders for reversal trade. Pag 30% level naman, yan ay tinatawag natin na oversold level. And ginagamit din yan ng mga traders for reversal trade. So nag-enter tayo doon ulit ng down trade, and this time dalawa na $50 dahil nakita natin na yung ating momentum ay talagang pababa, at least based on my experience. So malaki ang aking confidence na yung price ay talagang bababa, and maybe we just entered na a little bit early. But ganun talaga sa trading, kahit perfect yung iyong setup, natatalo talaga minsan. Wala ditong 100% win rate na strategy. So para sa atin, isa rin na dahilan kung bakit hindi nagiging successful or hindi nakakapag-profit ang karamihan ng mga traders ay dahil sa kanilang mindset na gusto nila ay lagi silang panalo at hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Dahil imbis na matalo ka lang sana ng maliit na halaga at tanggapin mo na agad, ang ginagawa ng iba ay nagre-revenge trading kung tawagin, at gusto nilang bawiin yung kanilang talo agad-agad. Ngayon, ang nangyayari ay imbis na mabawi nila yung talo nila, ay lalo pang lumaki yung talo nila. Ngayon, kung ubos na yung balance ng account nila, wala na sila ngayong chance na makabawi pa. At dahil yun ay pinairal nila ang kanilang emosyon. Kung maiiwasan mo sana na pairalin ang iyong emosyon sa pagtitrade, then sana
is tinanggap mo na yung maliit mo na talo at pinahupa mo muna yung emosyon mo. At kinabukasan saka ka bumalik at baka doon posible na ikaw ay makabawi. Kung hindi pa rin, wala namang problema doon dahil hindi mo dapat minamadali ng pagtitrade. May mga araw na hindi aayon sa iyo ang market. So lagi mong tandaan, ikaw ang mag-a-adjust sa market, hindi ang market ang mag-a-adjust sa iyo. Hindi mo pwedeng diktahan ang market na dapat sa araw na to mabawi ko yung talo ko, dapat sa araw na to profit ako. Huwag mo nang hintayin na magsisi ka na naman katulad nung nangyari sa iyo dati na sinasabi mo sa sarili mo, sana pala nung maliit pa lang yung talo ko, tumigil na ako para may laman pa sana yung account ko at ngayon nakakapag-trade pa ako. Tingin ko dito sa support level ay nagkaroon ng reaction yung market. Dahil posible na yung mga nag-short trade sa taas ay nagte-take profit dito sa support level na to. Kaya merong agarang reaction doon. Kaya nakita natin na merong mahabang lower wick. Kaya hindi muna ako nag-enter doon ng downtrade. Kahit na nakita ko na nag-crossover na yung ating moving average at yung RSI ay below the 50% level at above the 30% level. So hinintay ko muna na yung price ay tumaas ng onte galing doon sa reaction na nakuha sa support level para makakuha ako ng mas magandang entry. Hindi muna ako agad nag-enter ng downtrade nung nakita ko na nag-crossover yung dalawang moving average. At nakita natin na yung blue na moving average ay nag-cross pababa doon sa ating slower moving average na yellow. Kaya ang ating bias ay mag-enter ng downtrade. So chinek muna nating mabuti kung yung RSI ba ay nasa baba ng 50% level at para masigurado natin na meron talagang momentum pababa. At parang hindi pala maganda yung salitang sigurado, no? Based dapat sa experience mo, paano mo ba tinitignan kung yung momentum ay pababa o pataas, no? Dahil ang salitang sigurado ay hindi aangkop dito sa trading. Dahil walang sigurado pagdating sa trading. Kahit na sabihin mo pa na ang iyong entry ay napakaganda at perfect, wala pa ring kasiguraduhan kung yun ay mananalo o hindi. So lagi nating tandaan ang pagtitrade ay merong kaakibat na risk. Okay? So dito naman tingin natin yung price ay magpapatuloy sa pagtaas dahil nakita natin na yung dalawang moving average ay nag-crossover at this time naman yung ating blue moving average ay mas mataas sa ating yellow moving average. Kaya tayo nag-enter ng up trade. Yung RSI natin ay nasa taas din ng 50% level pero hindi siya nasa overbought level. So, posible pa rin na meron pa ring malakas na momentum pataas. Kahit na nakikita natin na puro green candles yung ating market, no, pataas. So, posibleng mangyari kapag ganito ay magkaroon ng reversal o pababang movement, no? Dahil may kita nga natin na pabulusok at mabilis yung pagtaas niya at kadalasan diyan
ay nagte-take profit yung mga nag-long position sa bandang baba. At yun na nga ang nangyari dito, no? Malamang is nakita ng mga traders na this is a good level para mag-take profit. And also, baka yung mga short traders ay pumapasok na rin dyan sa level na yan. Kaya pag pinagsama-sama mo yung selling pressure na yun, talagang ang price ay bababa. Again, maganda yung entry natin, pero ganun talaga sa trading, no? May kita natin na kahit ano pwedeng mangyari. Ang mahalaga lang pag nakikita natin na sa araw na ito halimbawa ay hindi nagwo-work yung ating strategy, ay dapat matuto tayong huminto, no? Dahil kapag natalo tayo ng sunod-sunod, halimbawa 2 beses, 3 beses na sunod-sunod, posible na yung emosyon natin ay mangibabaw na. At pag nagibabaw na yung emosyon natin, hindi na natin susundin lahat ng mga plinano natin at yung mga strategy natin. Kaya naniniwala talaga ako dun sa sinasabi nila na 80% ng trading ay emotion o mindset. At 10% lang yung strategy, 10% lang yung risk management. Kasi nga naman kahit nasa iyo na yung pinakamagandang strategy sa lahat, kung emosyon naman pinapairal mo at hindi mo susundin yung mga nasa plano mo, wala ring kwenta yung strategy mo. So nagkaroon tayo ng magandang trading session sa araw na ito. At sa mga gustong mag-open ng demo account dito sa Potex para makapag-practice, merong link dyan sa description na pwede nyong gamitin para makapag-register. At kapag tayo ay nakakita na ng magandang results at tapos na kayo mag-practice, pwede nyong gamitin yung promo code na ChartEnjoyer para makakuha ng 50% bonus sa deposit nyo. Maraming salamat po sa panonood at kung natuwa naman kayo sa video na to, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like at i-on na rin yung notification bell para ma-notify kayo once na mag-upload ulit ako ng bagong video.